Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Supply ng tubig sa isang barangay sa bayan ng La Castellana kontaminado na matapos na rumagasa ang lahar kahapon mula sa Mount Canlaon. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagtungo sa Tagum, Davao del Norte para mamahagi ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa buwan ng Abril ngayong taon, bahagyang tumaas ayon sa PSA. Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo maghahain ng apela sa Office of the Ombudsman. Bilang ng mga nasawi sa nasunog na bangka sa Naga City, Cebu kagabi, umabot na sa 6 ayon sa PCG. At security guards sa NAIA hinangaan tapos magsauli ng napulot na credit cards at pera ng pasahero. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 6, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Puwersahang inilikas ang mga residente na nakatira sa Biak na Bato, maging ang iba pang kalapit nitong barangay dahil sa rumaragasang lahar mula sa Bulkang Canlaon kahapon. Sa kasalukuyan, 43 pamilya ang pansamantala nang nanunuluyan ngayon sa mga evacuation centers. Narito ang report ni Gladys Toabi. Mula sa pag-aakalang mga bato lamang na nahulog, kahapon nabigla ang mga residente sa Biak na Bato sa La Castellana nang makita nila ang rumaragasang lahar mula sa Bulkang Canlaon. Alas 2 ng hapon nang mapansin ng mga residente ang pag-apaw ng lahar dito sa Biak na Bato at ngayon tulong-tulong ang mga residente upang tanggalin at alisin ang lahar para makadaan ang mga motorista. Samantala may ilang mga residente ngayon na kanya-kanya na ang pagbitbit ng kanilang mga gamit para lumikas. Bunsod nito, agarang nagpatupad ng forced evacuation ang lokal na pamahalaan ng La Castellana sa mga nakatira sa Biak na Bato dahil sa nakaambang panganib. Kasama rin sa mga pinalikas ang mga residente sa kalapit na barangay kabilang ang Kabagnaan, Masulog at Kabakungan. Nagdeploy na ng mga pulis upang alalayan ang mga residente sa paglikas. It's only a sign that the alert level 2 will not go down. Mag-i-increase, but there's a possibility mag-i-increase to alert level 3. This is ito na po yung mga senyales na tinitingnan natin, and there's a possibility na lumala to kung magsigi-sigi po yung ulan. Kung patuloy pong lalakas yung ulan at uulan pa, so we will not expect anything na masisecure na kung natin sa kanila. So ang kailangan po natin gawin is to forcefully evacuate lahat po ng tao dito sa Barangay Biak na Bato. Sa kasalukuyan, 43 pamilya o 172 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa mga nakatalagang evacuation center. 4 na ang nakatalagang evacuation center sa La Castellana dahil nadagdagan pa ang bilang ng mga evacuees sa munisipalidad. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kontaminado na ang tubig sa Barangay Masulog sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental matapos ang pagragasa ng lahar kahapon mula sa Mount Canlaon. Mula pa rin sa La Castellana, Negros Occidental, gumawa tayo ng update kay Gladys Tuabi live. Gladys, anong lugar dyan sa La Castellana ang kontaminado ang tubig at saan ngayon kukuha ng maiinom na tubig yung mga residente dyan? Aga sa pinakaunang ulat na ating nakuha itong Barangay Masulog ng La Castellana Municipality ang kontaminado na ang tubig. At sa ngayon ay nagbigay na ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Canlaon City sa pamamagitan ng pagbibigay ng water filtration truck. At sa pamamagitan nito ay maaaring makakuha ng malinis na inuming tubig ang mga residente.
Kasunod ng pagragasan ng lahar sa biyak na bato sa Nakasiliana kahapon, binisita ni Canlaon City Mayor Bacho Cardenas ang lugar upang makita ang sitwasyon ng mga nakapaligid na ilog at malaman ang pangunahing pangangailangan ng mga tao. Samantala, idineklara ng Canlaon City Local Government Unit ang suspensyon ng mga opisina ng pamahalaan at pribadong sektor sa lungsod upang matiyak ang kaligtasan at mapangalagaan ang kalusugan ng mga residente dito. Ito ay sa pamamagitan ng Executive Order 38 Series of 2024. Ito ay bahagi pa rin sa ginagawang precautionary at proactive measure ng lokal na pamahalaan at alinsunod na rin sa rekomendasyon ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon kay Mayor Cardenas, pinapayuhan pa rin ang lahat ng LDRRMC members, city at barangay officials, maging ang mga government employees at iba pa na patuloy pa rin na obserbahan ang sitwasyon sa lugar bunsod ng pagputok ng Bulkang Canlaon. At ganun din, agad pa rin sundin ang anumang hakbang at disaster response protocols na ipatutupad sa lungsod. Aga, yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Jack. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang round-the-clock deployment ng mga team mula sa Bureau of Customs at Department of Agriculture. Nais ng Pangulo na huwag magkaroon ng pagkaantala sa shipment process ng buong bansa. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano ang detalye nitong bagong kautusan na ibinaba ng Pangulo sa Customs at Department of Agriculture? Yes, Ella, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halaga na matiyak na hindi naaantala ang shipment process sa buong bansa. Sa kanyang pakikipagpulong kasama ang Private Sector Advisory Council o PSAC Infrastructure Sector Group, iniutos ni Pangulong Marcos ang 24/7 o walang patid na deployment ng mga team mula sa Bureau of Customs at Department of Agriculture upang ma-accommodate ang pagdating ng mas maraming barko na may kargang produkto sa bansa. Ito ang naging desisyon ni PBBM matapos ang naging rekomendasyon ng PSAC na hayaang magkaroon ng shifting schedule ang BOC at DA personnel upang matiyak ang round-the-clock operations ng lahat ng serbisyo sa gobyerno na may kinalaman sa logistics at supply chain. Sa pamamagitan ng ganitong proseso, matitiyak ang patuloy na inspeksyon, pagbibigay ng clearance at payment process na magdudulot naman upang makatipid sa gastos at oras, partikular na pagdating sa mga X-ray scanning operations na ginagawa ng BOC at DA na may trabahong inspeksyonin ang reefer vans. Yan muna ang ating update. Balik sa Wela. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Namahagi ng ayuda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga magsasaka at mangingisda sa Tagum City, Davao del Norte ngayong araw. Kabilang na ang mga kagamitan na kanilang magagamit sa araw-araw na paghahanap buhay. Mula sa Tagum City, Davao del Norte, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, gaano karaming mga benepisyaryo ang pinagkalooban ng tulong at saan sila galing? Aga 8,000 magsasaka at may isda mula sa probinsya ng Davao del Norte, Davao de Oro at Davao del Sur ang pinagkalooban ng tulong ni Pangulong Marcos Jr. nitong umaga lang sa Tagum City, Davao del Norte Sports Complex. Ang mga ito ay mga apektado ng El Nino phenomenon. Pasado alas 10 ng umaga, dumating dito kanina sa Tagum Sports Complex si Pangulo para sa distribution ng assistance sa mga magsasaka, mangingisda at mga pamilya. Ilan sa mga pinagkalooban ng Pangulo o ilan sa pinagkaloob ng Pangulo sa mga farmers at fisher folks ay hand tractor, rice and harvester, dairy goats and equipment, fiberglass boats at fishing gears. Nagkaloob rin si BBM ng 32,000 na seedlings ng niyog at fertilizers mula naman yan sa Philippine Coconut Authority, ganun din ng mga bigas at financial assistance sa mga pamilya. Ang ipinamahagi na tulong ay nagkakahalaga ng kabuang 155 million pesos. Mari sa ni BBM kanina sa pamamahagi sa Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, DSWD Secretary Rex Gatchalian at SILG Secretary Benher Abalos Jr. Sa kanyang talumpati kanina, sinabi ni Secretary Laurel na sana makakatulong ito sa mga magsasaka at may isda upang pagyamanin nila ang pagsasaka at magkaroon ng mas magandang hanap buhay. Yan muna ating balita mula rito sa Tagum City Sports Complex. Balik sa iyo, Aga.
Alright, maraming salamat, Lalaine Moreno. Bahagya na dagdagan na naman ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Abril. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umabot ito sa 4%. Ito ay katumbas ng 2.4 milyong individual na walang trabaho. Mas mataas ito kumpara sa 3.9% o 2 milyong individual lamang na walang trabaho noong Marso. Samantala, tumaas rin ang underemployment rate noong Abril na nasa 14.6% o 7.4 milyong Pilipino mula sa 12.9% noong isang taon. Ipinaliwanag ng Philippine Statistics Authority na maaring bumaba ng 6 hanggang 7 piso ang presyo ng bigas kasunod ng ipatutupad na bawas taripa sa imported na bigas. Ayon sa PSA, kung bababa ang presyo ng bigas, magkakaroon din ito ng malaking epekto sa paggalaw ng kabuuang inflation sa bansa. There will be a reduction, no? Kasi ang sabi ko nga, we made some very quick computation. Ceteris paribus, of course, just the effect of the tariff. It's about 6 to 7%, 6 to 7 pesos per kilo, and that is substantial. That would be substantial. Sa price of rice, it would reduce rice inflation, which would in turn reduce the overall inflation. Nauna nang inaprubahan ng NEDA Board ang pagbabawas ng nasa 15 hanggang 35% na import tariff sa mga inaangkat na bigas hanggang sa taong 2028 sa layuning gawing mas abot kaya ang presyo ng bigas para sa ating mga kababayan. Kasalukuyang isinasagawa ngayon ang isang konsultasyon na dinaluhan ng mga stakeholders sa rice industry kung saan tinatalakay ang ginawang pagtapyas sa taripang ipapataw sa mga inaangkat na bigas. Mula sa Makati City, ang detalye alamin natin kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano na ang update dyan sa isinasagawang consultation? O Ella, bukod sa rice industry stakeholders, kabilang din sa kinakausap ni House Speaker Martin Romualdez yung mga kinatawan ng Department of Agriculture, Department of Finance, Bureau of Customs at ibang major retailers. Nagsasagawa ng konsultasyon ang liderato ng Kamara kaugnay ng pagpapatupad ng rice tariff reduction. Ito ay matapos ng aprubahan ng Board ng National Economic and Development Authority o NEDA ang pagbabawas ng taripa sa mga inaangkat na bigas hanggang sa taong 2028. Layon kasi nitong gawing mas abot kaya ang presyo ng bigas sa merkado. Naniniwala si Speaker Romualdez, bababa ang retail price ng bigas dahil sa import levy reduction at direktang pagbebenta naman ng inaangkat na bigas sa pamamagitan ng kadiwa centers. Dagdag pa nito, hindi dapat mag-alala ang mga magsasaka sa ayuda na matatanggap nila mula sa pamahalaan. Galing ang pondo sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF sa ilalim ng Rice Tarification Law. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Ilang senador ang nagpahayag ng pagtutol sa pagtapyas ng taripa sa imported na bigas. Pero ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, na sang-ayon naman sa hakbang ng Pangulo, maaari itong iwasto ng mga mambabatas sa pagbabalik sesyon. Mula sa Senado, may report si Harleen Delgado live. Arlene, bakit tutol yung ilang senador at ano naman yung dahilan? Bakit sinang-ayunan ng pinuno ng Senado ang tariff reduction sa imported rice? Ayon nga kay Senator Cynthia Villar, chairperson ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, dahil sa pagtapyas sa imported rice tariff, kakapusin na anya sa pondo ang Rice Competitive Enhancement Fund o RCEF na kinukuha sa taripa mula sa mga inaangkat na bigas. Paliwanag ng mambabatas aga, inilalaan ng RCEF para sa pangangailangan ng mga magsasaka na nagsasaka ng 2 ektaryang lupain pababa, alinsunod sa Rice Tarification Law na siyang may akda sa Senado. Pero maliban na lamang anya aga kung handa ang gobyerno na magbigay ng subsidiya para rito. Para naman, Senator Joel Villanueva, bagaman magandang hakbang ang pagtapyas sa taripa, mas dapat anyang pagtuunan ng pansin ng economic managers ang pangmatagalang solusyon sa problema sa supply ng pagkain, gaya ng pagpapaigting sa lokal na produksyon at sapat na tulong sa mga magsasaka.
Punto ng senador, kailangan pag-isipang mabuti kung tama ba na ibaba ang taripa sa rice imports hanggang taong 2028. Dagdag na mambabatas, kanyang babantayan ang issue, lalo na kapag tinalakay na ang bansang pondo sa Senado. Ayon naman kay Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, pinag-aaralan na nila ang legislative action na maaaring gawin para tugunan ang hakbang at aktibong tatalakayin ang issue sa budget debates. Anya, nangangamba ang mga magsasaka maging ilang supplier ng bigas sa taas taripa. Pero si Senate President Francis Cheese Escudero sang-ayon sa pagbaba ng imported rice tariff dahil makakatulong anya ito sa pagbaba ng inflation ng bansa. May kapangyarihan rin anya ang Pangulo na gawin ito kapag naka-session break ang Senado at Kamara. Ngunit kailangan anyang tiyakin ng Department of Agriculture na mapoprotektahan ang local producers. Gayunman, maaari anya maghain ng panukalang batas ang mga mambabatas na tutol dito sa pagbabalik sesyon para tugunan ng kanilang agam-agam sa tapias taripa. Sang-ayon ako dahil ang pinakamalaking rason kung bakit tumataas ang inflation sa ating bansa, pangunahin ay yung pagtaas ng presyo ng pagkain at pangunahin sa pagkain, pagtaas ng presyo ng bigas. Kung mapapababa natin ito, malaki ang positibong epekto nito sa ating ekonomiya. Kapag ka nag-resume ang Kongreso, sino mang mambabatas na tutol dito ay malaya naman pwedeng maghain ng panukalang batas para iwas to ano man ang sa tingin nilang pagkukulang o pagkakamali ng adjustment na ginawa ng Pangulo. Pero hindi yun manggagaling sa akin. At siya muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa iyo agad. Maraming salamat, Harleen Delgado. Bubuo ng common protocol ang mga ASEAN countries para sa maritime law enforcement. Inaasahang ipatutupad ito sa bahagi ng South China Sea para maiwasan ang anumang tensyon sa pagitan ng mga ASEAN countries. Narito ang report ni Lalaine Moreno. Isang common protocol ang bubuuin ng mga ASEAN member countries kaugnay sa kinakaharap na geopolitical issue ng Pilipinas at ng iba pang bansa sa Asia. Ito ay tatawagin na Southeast Asian Protocol on Engagement at Seas for Coast Guard and Maritime Law Enforcement Agencies o CPs. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gavan, gabay ito ng mga bantay dagat sa Asia para mapanatili ang kapayapaan sa karagatan. Tulad na lamang ng Uniform Protocol sa paglaban sa mga drug trafficking, smuggling at marine resources protection. Naniniwala si Gavan na mas magkakaintindihan ng mga Coast Guard sa ASEAN kung susunod sila sa isang common rule kasama na ang China. We will be coming up hopefully with a common protocol that will govern the engagements of all Coast Guards or guide the engagements of all Coast Guards in ASEAN. So we will be doing things the same way, and in the long term, we will be creating a common norm. So everyone or anyone who will be within our common waters should behave the way the ASEAN Coast Guards do. Ang CPs ay magsisilbing rules and procedures kung paano ang magiging operasyon sa karagatan ng South China Sea. Ito ay batay sa existing International Maritime Convention at international agreements sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Nang tanungin kung makatulong ito sa tensyon sa West Philippine Sea, lalo na sa ginagawa ng China Coast Guard, ito ang sagot ni Admiral Gavan. They will become the odd, silang naiiba sa lahat. So they will become alien from others. So in our street language, maging others sila. Because everybody is doing the same thing together, the same way. No, it is to their disadvantage. Tumanggi naman si Gavan na ihayag ang iba pang detalye sa bubuing common protocol. Naniniwala naman sa Indonesian Coast Guard Head Irvansyah SH na dapat magtulungan ng mga ASEAN countries para labanan ang anumang panganib sa malayang paglalayag. Nagpahayag rin ng suporta ang ilan pang ASEAN countries dito. We cannot maintain the security and safety at sea by one country alone. We have to do it with our neighbors. With the same, with the common interests and common threats also.
Samantala, nanindigan naman si Solicitor General Minardo Guevara na hindi solusyon ang karahasan para mapatigil ang tensyon sa West Philippine Sea. Pinag-aaralan na anya ng gobyerno ang anumang diplomatic measures para maibsan ang tensyon sa South China Sea. The government has always adopted the policy of trying to de-escalate this tension by all available diplomatic means. But we do not foreclose the possibility that if this situation will worsen and we do not get the result that we desire, then we will have to explore other options than diplomatic. Tumanggi ng isa publiko ni Guevara ang mga posibleng diplomatic measures. Dalain Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng rescue operation ang mga otoridad sa isang Pogo Hub sa Porac, Pampanga, kung saan nailigtas ang 2 Chinese national na biktima ng kidnapping. Kabilang din sa na-rescue ang mahigit 150 dayuhan at 36 na Pilipino. Sinasabing isinasagawa sa loob ng Pogo ang iba't ibang krimen gaya ng labor trafficking. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Nagpapatuloy ang rescue operation ng mga otoridad sa iba't ibang mga foreign national at mga Pilipinong biktima ng labor trafficking sa Lucky South 99, isang Pogo Hub na patatagpuan sa Barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, 2 Chinese national na biktima ng kidnapping ang kanilang nailigtas sa nasabing Pogo. Sa kasalukuyan po, mabibilang na 2 foreign nationals na po ang ating na-rescue dito. Sila daw po ay mga kidnap victims. Isang lalaking Chinese at saka isang babaeng Chinese. Sabi nung babaeng Chinese, siya po ay kinidnap magmula sa NAIA. Siya ay lumipad ng Pilipinas noong April para magbakasyon sa Boracay, kaya lang minalas na wala yung wallet sa NAIA. Nung nawala yung kanyang wallet, may lumapit na Chinese national nagsabing tutulungan daw siya. Yung pagtulong sa kanya, dadalhin siya rito. Since April, hindi na po siya nakalabas dito. Sa kabuuan, nasa 158 na dayuhan ang na-rescue sa loob ng pasilidad at 36 naman ang mga Pilipino. 126 ay mga Chinese national, 23 ay pawang mga Vietnamese, 4 na Malaysian, 4 mula sa Myanmar at 1 Koreano. Hindi sila pinapayagang makalabas ng compound. Kinakandado ang gusali, inaharangan ng malaking kahoy ang pinto, kaya sa bintana lamang sila dumaan. Yung rescue operation po na ito ay nagbunsod mula doon sa napakaraming videos na natanggap natin, mga torture videos, mga sex trafficking videos. Meron po tayong natanggap na 2 videos ng 2 lalaking foreign national na pinagpapapalo dito. Kaya po natin ikinasa yung rescue operation kasi kami nakatanggap ng ganong mga torture videos nga po. Pero ayon sa informant ng PAOK, namatay na ang isa sa lalaking tinotorture. May inahanap din ang operatiba na babaeng biktima naman ng sex trafficking kung saan binibiding ito online. Walang license to operate ang nasabing Pogo at na-raid na rin ito noong nakaraang taon dahil sa kaso rin ng kidnapping. By the way, ito pong Lucky South 99, hindi po ito ang unang pagkakataong na-raid po ito. Na-raid na po ito last year dahil sa kidnapping ng 43 yata na Chinese nationals. So nakita naman natin, nag-ooperate sila, napakarami po nang galing dito. So nag-ooperate sila ng walang lisensya galing sa PAGCOR. Nagsasagawa na rin ang PAOK ng investigasyon sa posibleng leakage sa kanilang operasyon dahil nadatnan na nagtatakbuhan na ang mga biktima ng datnan ng mga otoridad. Titignan din kung mayroong kapabayaan at pananagutan ang LGU at maging ang barangay sa pag-ooperate ng Pogo ng walang lisensya. Sa ngayon, hindi pa mapasok ng mga otoridad ang compound dahil inaantay pa ang local government unit, kaya bantay sarado ito ngayon ng mga pulis. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Naghain ng apela ngayong umaga sa Office of the Ombudsman si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnay ito sa ipinataw sa kanyang 6 na buwang preventive suspension ng Office of the Ombudsman. Mula sa Quezon City, alamin natin ang update kay Dante Amento live. Dante, ano na ang latest dito sa inihaing apela ni Mayor Guo? Magandang tanghali, Ella. Nagtungo nga ngayong umaga sa Office of the Ombudsman dito sa Quezon City ang mga abogado ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa ngayon, Ella, ay tapos na yung kanilang pag-file ng kanilang pleading. Inihain ang apela ng opisyal matapos siyang suspindihin ng Ombudsman ng 6 na buwan kasama yung 2 pang opisyal ng bayan ng Bamban. Ayon sa abogado ni Guo, nais nilang baliktarin ng Ombudsman ang nauna nitong desisyon at ilift o alisin yung ipinataw sa kanyang suspension at siya ay papayagang makabalik sa kanyang pwesto bilang alkalde. Maliwanag ni Attorney Stephen David, wala namang nilabag yung kanyang kliyente. Sa halip, ginawa lang nito ang kanyang trabaho nang mag-issue ito ng mayor's permit sa Zone U1. Ito yung nag-operate na pogo sa kanilang bayan. May mga dokumento din umano ito tulad ng lisensya mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na nagpapatunay na lehitimo yung kanilang pag-apply ng mayor's permit sa bayan ng Bamban. Yan muna ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Ipinahayag ni Attorney Chel Jokno sa pagdinig ng House Committee on Human Rights na mahigit sa 20,000 tao ang nasawi sa drug war ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula July 2016 hanggang November 2017. Ang ulat na ito galing mismo sa tanggapan ng dating presidente at nabanggit sa isang resolusyon ng Korte Suprema. Samantala, iginiit ng House Committee on Human Rights na walang kinalaman sa International Criminal Court o ICC ang isinasagawang pagdinig kaugnay ng umano'y extrajudicial killings o EJ case sa anti-drug war ng Duterte administration. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Isinagawa ang ikalawang pagdinig ng House Committee on Human Rights sa umano'y extrajudicial killings o EJ case sa anti-drug war ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte araw ng Miyerkules, June 5. Sa pagdinig, sinabi ng human rights lawyer na si Attorney Chel Jokno na mahigit sa 20,000 tao ang nasawi sa drug war ng dating administrasyon mula July 2016 hanggang November 2017. Ang bilang na ito nakasaad anya mismo sa isang 2017 year-end report ng tanggapan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nabanggit sa isang Supreme Court en banc resolution noong April 3, 2018 ayon sa abogado. Tinanong din ng Executive Secretary ng Duterte Administration kaugnay ng ulat. There is one number that is unassailable because this comes from the Office of the President and was cited in an extended resolution of the Supreme Court. And that number is 20,322 persons killed in the war on drugs. Who is the president you're referring to? The former President Rodrigo Roa Duterte, Your Honor. That number of 20,322 persons killed is only from the period of July 1, 2016 up to November 27, 2017. This is found in the 2017 year-end accomplishment report of the Office of the President and cited in the resolution of the Supreme Court of April 3, 2018. First of all, those copies, kung meron man, are part of the privileged communication ng Office of the President. If there was such a report given, ma'am, no, I cannot disclose that because I'm barred. No? Bunsod nito, iimbitahan na rin para sa susunod na pagtinig ang kasalukuyang Presidential Communications Office upang makumpirma ang sinasabing 2017 year-end report ng dating tanggapan kung saan nakasaad ang ulat ng bilang ng drug-related killings. Bukod dito, pinaiimbitahan din ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa susunod na hearing sina dating Pangulong Duterte at dating PNP Chief at ngayon Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Manila Representative Benny Abante, padadalhan sila ng komite ng imbitasyon pero nasa kanila kung gusto nilang dumalo.
Samantala, walang pakialam ang International Criminal Court o ICC sa ginagawang investigasyon ng House Committee on Human Rights sa umano'y EJ case na nangyari sa anti-drug war campaign ng dating administrasyon. Gate ito ng chairperson ng committee na si Manila 6th District Representative Benny Abante matapos magbigay ng kanilang testimonya at umapela ng hustisya ang mga kaanak ng ilan sa napaslang sa kampanya kontra iligal na droga. Hindi kami kontrolado ng ICC. Independent po itong ating ginagawa dito. Dagdag naman ni Abang Lingkod Party List Representative Caraps Paduano, anumang magiging findings ng komite sa pagdinig, isusumite nila ito sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Executive Department. Layo nitong makamit ang hustisya sa mga biktima ng drug-related killings. Sana maramdaman niyo po yung bilang isang ina kami, paano naghirap doon sa mga pinalaki mong bata ng maayos, di ba po? Ang masaklap pa po, pinatay na. Pinaratangan pa ng kung ano-ano. Yun po yung masakit dun eh. Yung may drugs, nanlaban. Paano naman kaming inang nagpalaki doon sa bata? Sa gera kontra droga na inilunsad ni dating Pangulong Duterte, hindi po nabawasan ang droga. Tao ang nabawasan kasi po pinagpapatay sila. Hindi nga po namin masabing gera kasi walang kalaban-laban silang pinapatay. Now we'll just submit this committee report to the proper agencies. No? And it's up to the executive department, to the proper agencies, whether to file a case against all those person supposedly magiging liable in this investigation. And it's up also to ICC to request such committee report, not in this house, not in this house, not in this committee, but to the agency in which we will recommend. Kung ombudsman yan, so be it. Kung Office of the President, so be it. But not us. Because we are conducting an inquiry in aid of legislation. Hinikayat naman ni Representative Abante ang iba pang mga kaanak ng mga biktima ng drug-related killings na dumalo sa pagdinig at magsampa ng kaukulang kaso upang mapapanagot ang mga responsable sa paglabag sa karapatang pantao. Ayon naman sa abogado ng mga biktima, natatakot pa rin ang mga ito kahit wala na sa pwesto si dating Pangulong Duterte. Your Honor, the psychosocial support that we provide to the victims takes years. It is re-traumatization for them to retell their stories in a public This scenario committee, and with Attorney other Conti, policemen, has Your Honor. promised protection for them. Yes, Your Honor, This we committee has promised protection for them, and I am going to lay my life on the line on this. That's the reason why we are now investigating this. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na ang ginagawang motu proprio investigation ng PNP Internal Affairs Service laban sa 4 na pulis na sangkot sa kidnapping sa 4 na dayuhan sa Pasay. Ang investigasyon ng AYAS ay kaugnay na rin ng administrative case na posibleng kaharapin ng 4 na pulis. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, ano na ang update dito sa investigasyon laban sa 4 na pulis na sangkot sa kidnapping? Hello po. Pre-charge investigation na ang Philippine National Police Internal Affairs Service sa isinasagawang investigasyon sa 4 na pulis na sangkot sa pangingidnap ng 4 na dayuhan sa Pasay City noong June 2. Ayon kay IAS Inspector General Attorney Brigido Dulay, sa pre-charge investigation, inaalam kung may sapat na basihan para isampa ang administrative case laban sa 4 na pulis. Bibigyan din aniya ng pagkakataon ng mga ito para ipahayag ang kanilang panig. Sakali aniyang mapatunayan na nagkasala ang 4 na pulis, magtutuloy-tuloy ang kasong administratibo at hindi sila mangingiming irekomenda ang pagtanggal sa mga ito sa serbisyo. Ang administrative case proceedings ay karaniwang tumatagal ng 30 araw bago maglabas ng rekomendasyon ng IAS na isusumite naman sa Regional Director o sa Office of the Chief PNP. Kahapon, Ella, nauna nang sinabi ni DILG Secretary Benhar Abalos na sindikato na ang 4 na pulis. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan.
Umakyat na sa 6 na tao ang bilang ng mga nasawi sa nangyaring sunog sa isang fishing boat sa karagatang sakop ng Naga City, Cebu kagabi. At para sa update, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, natukoy na ba yung sanhi ng pagkasunog ng bangka? Wala pang detalye ang Philippine Coast Guard patungkol sa sanhi ng pagkasunog ng bangka sa Cebu kagabi at patuloy pa ang kanilang ginagawang investigasyon. Umakyat na sa 6 ang nasawi sa nangyaring sunog kagabi sa isang fishing boat sa karagatang sakop ng Naga City sa Cebu. Magkakasunod na natagpuan ang 4 na mga labi sa ilalim ng mga debris ng nasunog na bangka kaninang umaga. Sa inisyal na investigasyon ng Coast Guard Cebu, may narinig umanong malakas na pagsabog bago nasunog ang bangka. Sa lakas ng pagsabog aga, nagkalasog-lasog ang katawan ng isa sa mga nasawi. Nagtamo rin ng matinding sunog sa katawan ang mga labi ng iba pa. Pero hindi pa rin matukoy hanggang ngayon ng mga otoridad kung saan nanggaling ang pagsabog. Sa ngayon, accounted na ang lahat ng crew ng fishing boat. 6 ang nasawi, isa naman ang nasa critical na kondisyon na nagtamo ng 3rd-degree burn at 5 ang nasa stable na kondisyon na. Nakikipag-ugnayan na rin ang Philippine Coast Guard sa may-ari ng FBCA King Brian ang bangka na nasunog. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Sa kabila ng bahagyang pagdami na naman ng mga bagong COVID-19 cases sa bansa, sinabi ng Department of Health na mababa pa rin ito kung ikukumpara sa mga nakalipas na datos, kaya naman hindi ito dapat na ikaalarma pa ng publiko. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, gaano na karami ang mga bagong kaso ng COVID-19 na naitala ng DOH at ano ang nakikitang dahilan ng DOH dito? Nasa 2,200 na mga kaso ng COVID-19 na huling naitala ng Department of Health. Simula yan May 21 hanggang 27. At kung pagbabatayan ang average number ng mga bagong kaso na naitatala sa bawat araw, 319 cases ang naitala sa parehong mga araw mula May 21 hanggang May 27. Mas mababa ito kaysa sa nagdaang linggo mula May 14 hanggang 20 na umaabot lang ng 202. Ngunit ayon kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, walang nakikitang dahilan para mag-escalate na mga kailangang gawin. As of May 27, only 14%, 14% ng mga dedicated COVID-19 ICU beds ang okupado. Tapos naman po sa mga total COVID-19 beds or mga beds dedicated for COVID-19, 15%, 15% ang okupado. Malayo po ito sa ating alert threshold ng DOH na 50% occupancy para sabihin na tayo na po ay maaalarma. Hinala ng DOH ang pagtaas ng mga kaso sa bansa ay dahil sa mga bagong COVID-19 variants na KP2 at KP3 na tinatawag na flirt variant. Sa huling datos na inilabas ng Philippine Genome Center, 2 kaso ng JN118 at 30 kaso ng JN1 ang nakumpirma sa bansa. Para naman sa DOH, maaaring sa nakaraang 2 hanggang 3 linggo pa na nakapasok sa bansa ang mga flirt variant, ngunit ngayon lang ito na-kumpirma. Wala naman anilang kakaibang sintomas sa mga subvariants na ito tulad ng parent COVID-19 variant kung saan nakararanas rin ng ubo, sipon, lagnat, pagkapagod ang mga nahahawa ng sakit, habang pagtatae at sakit naman sa tiyan ang sintomas sa mga bata. Payo ng DOH sa publiko ay magsuot ng face mask kahit hindi pa ito mandatory o obligado. At kung makararanas naman ng sakit o sintomas ng COVID-19 infection ay maaaring magpagaling na lang sa bahay. Kung nahihirapan ng huminga ay sakay sangguni ito sa ospital. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.
Sinampahan na ng kasong neglect of duty at irregularity ang mga pulis sa Davao City na sangkot sa umano'y drug-related killing sa lungsod. Noong nakaraang buwan, 35 na pulis ng Davao City Police Office ang tinanggal sa pwesto para bigyang daan ang investigasyon ng Regional Internal Affairs Service 11. Kaugnay ito sa pagkasawi ng 7 drug personalities sa Davao City matapos magdeklara ng war on drugs si Mayor Baste Duterte. Tumanggi na ang grupo na magbigay ng detalye kung ilang suspect ang sinampahan ng kaso. May 70 araw naman sila para imbestigahan ang mga reklamo. Kabilang na ang initial inquiries, pre-charge investigations at summary hearings. Forward na to kung unsa ang recommendation, and then ang authority na sad, ang disciplinary authority na sad, ang adunay kalabutan kung katong recommendation sa iyas, ihabang i-adopt, ihabang i-reverse, ihabang i-modify. Isinailalim sa Drug Rehabilitation Program ang ilang empleyado ng Mangaldan, Pangasinan, LGU, matapos magpositibo sa surprise drug test. Ang detalye alamin natin kay Grace Doctolero live. Grace, ilang empleyado ang nagpositibo sa surprise drug test sa Mangaldan, Pangasinan, LGU? Yes, Ella, sasailalim nga sa 6 hanggang 8 buwang rehabilitasyon ang mga naturang empleyado na hindi sinabi kung saang in department at hindi rin pinangalanan ng LGU bilang paggalang sa kanilang karapatan. Matapos magpositibo sa surprise drug testing ng ilang empleyado ng Mangaldan LGU, agad raw silang isinailalim sa Drug Rehabilitation Program sa pasilidad ng Region 1 Medical Drug Treatment and Rehab Center sa Bunuan, Benluc, Dagupan City. Layon na mabigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga empleyadong nagpositibo sa drug dependency examination ng Department of Health. Matapos ang surprise drug testing ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan, Pangasinan noong May 20 sa lahat ng empleyado, maparegular man o job order, lumabas sa drug test na ilang empleyado ng Mangaldan LGU ang nagpositibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon kay Mangaldan Mayor Bonafe Paraino, base sa alinsunod ito sa Article 3, Section 36 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na nagbibigay mandato sa isang random drug testing sa mga opisyal, empleyado sa pampublikong mga opisina upang matiyak ng mga ito ay drug-free. Ayon sa Department of the Interior and Local Government Pangasinan, may kapangyarihan ang LGU na supilin ang bisyo ng kanilang mga empleyado hindi lang sa illegal na droga, kundi maging ang pagkalulong sa alak at sugal. Ibig din ng alkalde na maisulong ang pagiging drug-free workplace ng munisipyo. 2 linggo matapos lumabas ang resulta, inihayag ng alkalde na ang mga nagpositibo ay sasailalim sa drug rehabilitation program sa pasilidad ng Region 1 Medical Drug Treatment and Rehab Center sa Dagupan City. Posible naman, Ella, silang maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 and Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency ang nasa mahigit 9 bilyong pisong halaga ng ilegal na droga sa 13 Martires City sa Cavite. Ang detalye alamin natin kay Benedict Samson live. Benedict, saan-saan nakumpiska yung mga sinirang ilegal na droga? Magandang tanghali, Aga. Ito yung nagmula sa iba't ibang regional trial courts sa bansa matapos nga magbigay ng kautusan ng korte para sirain na ang mga ilegal na droga. Aga, kabilang sa mga sinirang ilegal na droga rito sa Integrated Waste Management Incorporated sa Barangay Aguado, 13 Martires City, Cavite, ay yung nasabat na droga sa Barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas noong buwan ng Abril. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, aabot sa mahigit 9.1 billion pesos ng illegal na droga ang sinira sa pamamagitan ng thermal decomposition na aabot sa 1,000 degrees centigrade. Kinabibilangan ito ng nasa mahigit 1.2 million grams ng methamphetamine hydrochloride o shabu, higit 720,000 grams ng marijuana, 143
143 grams ng ecstasy, 15,000 grams ng cocaine at iba pang illegal na droga. Ayon pa sa PIDEA, nasa 1.9 tons pa ng illegal na droga ang kasalukuyang nasa kanilang inventory habang naghihintay ng court order bago ito sirain. At yan muna ang ating latest na balita mula rito sa Trece Martires City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Isinasagawa ngayong araw ang second Bicol Social Media Summit sa Legazpi City sa lalawigan ng Albay. Iba't ibang mga programa na may kaugnayan sa paggamit ng social media ang nakapaloob sa naturang aktibidad. Mula sa Legazpi City, Albay, makibalita tayo kay Brian Baldarahe live. Brian, ano-anong mga programa ba ang mga nakapaloob dyan sa isinasagawang Social Media Summit at ano ba ang importansya niyan para sa mga taga-Bicol? Yes, Ella, responsable at makabuluhang paggamit ng social media ang naging lundo ng second Bicol Social Media Summit dito sa Legazpi City, Albay. Ella, kabilang din sa tinalakay sa nasabing pagtitipon ay ang importansya ng social media sa paghahatid ng tamang impormasyon at mga issue na dapat malaman ng mga tao. Binigyan din dito ang paglaban sa mga fake news at masamang naidudulot nito sa isang komunidad. Tinalakay din, Ella, sa nasabing pagtitipon ang responsabling paggawa ng content ng mga digital content creator sa rehiyon. Kasama sa napag-usapan ang karapatan ng mga content creator at mga media practitioner kaugnay sa pagkuha ng mga impormasyon sa iba't ibang opisina ng gobyerno. Ella, nilatag din dito ang iba't ibang batas na magpoprotekta sa karapatan at seguridad ng mga media personnel. Ang naturang pagtitipon ay dinaluhan ng mga media practitioner sa buong rehiyon, kabilang na ang mga vloggers, videographers at mga content creators sa Bicol. Kasama din sa mga dumalo dito ay ang mga youth leaders at mga public officials sa rehiyon. Pinangunahan naman, Ella, ng mga opisyal ng iba't ibang opisina ng gobyerno ang pagtalakay sa Media Summit, kabilang na ang Philippine National Police, Philippine Army, Department of Education at iba pang opisina ng gobyerno. Dumating din dito, Ella, sa nasabing pagtitipon si Senator Mark Villar. Dito nasabi ng senador na ang planong pagsasabatas ng Anti-Financial Accounting Scamming Act o AFASA Law na magpoprotekta naman laban sa mga online scammers na gumagamit ng mga financial accounts. Mamaya, Ella, inaasahang darating din dito sa pagtitipon ang si Senator Bongo para makiisa at magsalita dito sa second Bicol Social Media Summit. Yan muna ang latest mula dito sa Legazpi City, Albay. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldarahe. Patay matapos tamaan ng kidlat ang tatlong magpipinsan sa Pulilan, Bulacan habang nakasilong sa puno ng mangga. Mula sa Pulilan, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano ang detalye nitong mga biktima na tinamaan ng kidlat dyan sa Pulilan? Aga, magandang tanghali. Kapwa mga naglalaro ang magpipinsan at naliligo sa ulan ng mangyari. Itong tinamaan sila ng kidlat pero sinubukan pa nilang sumilong pero hindi nila akalain na sila ay tatamaan ng kidlat sa puno ng mangga. Patay ang tatlong magpipinsan na si Rexter Enriquez, 16 years old, Roxanne Enriquez, 13 years old, at April Almoradi, 11 years old, ng Barangay Inaon, Sitio Tangos, Pulilan, Bulacan, matapos natamaan ng kidlat pasado alas 2 ng hapon kahapon. Ayon sa mga nakasaksi na kapwa, kamag-anak at kalaro ng tatlong nasawi, naliligo sila sa ulan at naglalaro nang mangyari ang insidente. Anila, sumilong sa puno ng mangga ang tatlong magpipinsan at ilang sandali lang ay tinamaan ng kidlat ang puno ng mangga. Doon na nila nakita na bumulagta ang tatlo at umuusok ang katawan. Naitagbo pa sa ospital sa Pulilan ang tatlong magpipinsan, ngunit agad din silang binawian ng buhay. Babula po kami dyan, bigla pong kumulog ng malakas. Nakakapit po siya dito po siya nakarating. Tapos po yung dalawa, nakalera po dyan. Malakas po, halos po mabingay ko eh. Po, nakakuryente po ako. Nasa tubig po ako nun, nandito po.
Nakayakap po sa puno sila nun eh. Pagkuha po ng bola doon, nung narinig ko po na pumutok po nun eh. Nabingi nga po ako eh. Tapos po nung ano na yun eh, nakita ko po nung pagharap ko pong gano'n, muusok po yun sa bandang ganto nila. Samantala, labis namang nagdadalamhati ang mga magulang at kamag-anak ng tatlong mga biktima. Lalo't mapagmahal, mabait ito sa kanila at nakatutulong sa paghahanap buhay at gawaing bahay. Para sa magulang, buhay ng anak. Tapos ganun lang mangyayari. Kapakabait yung bata na. Sa enrollment nga po, nagpapabili ng cellphone. Sabi ko, sige, bibili kita. Hindi naman po niya nahintay na. Samantala, sinagot naman ng municipal government ng Pulilan ang serbisyo ng tatlong nasawing mga biktima at inayos na rin ang daan papunta sa bahay ng burol ng mga nasawi. At Yamontilites Live, mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Nasubok ang riding skills ng mga veteranong rider sa pagsalang sa Manibela Challenge dahil sa mga obstacle course na kinakailangan ang tight cornering. Natapos na ang lahat ng team na sasalang para sa team category ng Manibela Challenge. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Isinagawa ang huling set ng mga team ng mga rider na sasalang sa kauna-unahang Manibela Challenge sa KDR Adventure Motorcycle Park sa Orani, Bataan. Maagang sumalang ang Ducati PH team sa obstacle course. Ayon sa team leader ng Ducati PH na si Ray Relativo, nahirapan sila sa obstacles na kinakailangan ang skills sa tight cornering. Ito yung unang obstacle na switchback at pangalawang obstacle na snowball kung saan may tila pa zigzag na likuan at tatlong bilog na iikutan na papaliit ang diameter. Yung Ducati hindi talaga kayang lumiko kasi design yun sa high speed, diba? Hindi talaga design para sa mga ganitong obstacle. Pero nakayanan naman. Kasama din sa team niya ang co-host ng programang Manibela na si Alfred Watermax. Ibaan niya ang experience nung siya na ang dumadaan sa obstacle course kumpara nung nagkokomento lang siya sa mga rider bilang host ng programa. Well, nung ako yung nag-participate na, iba yung adrenaline syempre. Kaya lang, iba pagka alam mong live na, tapos sinicheer ka ng mga grupo mo, ng family mo, nandito sila full support. So talagang yung adrenaline mo, pagpapump talaga eh. Natapos ng grupo ang Manibela Challenge sa loob ng 1 hour, 40 minutes, 38 seconds, and 79 milliseconds at satisfied nila ang buong team sa kanilang performance. Actually, this is a very, very beautiful course and I will always recommend sa lahat ng riders to improve their skills in terms of control of the bike, balance. This is a controlled track, so it's very safe. Wala masyadong speed. So, ayun, yun nga, it requires precision. Maganda itong naisip ng KDR kasi pag natapos mo ito, gagaling ka sa road. Pinaka-basic training to. Kailangan to ng mga nagmumotor. Kailangan madaanan nila tong course na to. Samantala, sumalang din sa female category si Mariah Chua mula sa Ducati PH team. Siya ang kauna-unahang babae na kumasa sa Manibela Challenge kung saan ginamit niya ang Ducati Scrambler na may bigat na nasa higit 150 kilos. Natapos ni Chua ang mga obstacles sa loob ng halos 13 minutes pero may mga obstacle din siyang nilagpasan dahil hindi na kinaya ng kanyang puwersa. Gaya ng loading the bike kung saan dapat isasampa ang big bike sa likod na parte ng sasakyan at elephant turn na itatagilid ang bike at saka pakakaskasin paikot sa lupa ang likod na gulong. Very happy with my performance kahit na medyo may mga drop bikes but I was able to overcome all those obstacles. Actually, this is my first time to join this kind of challenge po. Sa June 13 naman ang schedule ng ibang sasalang sa individual female category.
Samantala, hapon naman sumalang sa Manibela Challenge ang Team Progressive. Sila ang huling grupo para sa team category. Ayon sa team leader ng grupo na si Nino Tobiano, gumawa sila ng sarili nilang motorcycle course sa Bulacan para paghandaan ang challenge. Mayroon na nila silang sariling version ng switchback, snowball at elephant turn. Motivated din anya ang kanilang team dahil sa Home for the Aged na gusto nilang matulungang makabili ng mga supplies gaya ng diaper at mga gamot. So nag-practice kami una nga sa planta ko, then I also have a farm in Bustos, Bulacan. Gumawa rin ako ng parang course na kagaya nito, a little bit. Kung ano yung mga mahirap na part, yun ang ginaya ko. Pinakabata nilang miyembro na lumahok ang 18 years old na rider na noong nakaraang taon lang nagsimulang gumamit ng malalaking motorsiklo. Pero halos kaparehas lang din niya ng oras na natapos ang ilang veterano na sa mga riding event na wala pang 10 minuto. Well, I think ibig sabihin siguro na napaghandaan. And thankful din ako na porsigido yung team namin na ihanda yung mga players. Kasama rin sa kanilang team ang retired PBA player na si Mick Penisi na nagsimulang magmotorsiklo noong 2019. Absolutely amazing. It was something that put me out of my box, out of my comfort zone. I'm usually riding on the road with the big adventure bike, and this challenge is exactly what it is, a challenge to test your skills as a big bike rider, and I loved every bit of it. It actually showed me that I'm not as good as riders as I thought. So I recommend anyone that has an adventure bike or whatever, come and try this course. It'll definitely humble you. Natapos ng grupo ang Manibela Challenge sa loob ng 1 hour, 55 minutes, 58 seconds at 30 milliseconds. Ayon sa mga grupo na lumahok sa Manibela Challenge, nabubuo ang camaraderie sa mga rider dahil sa teamwork na dapat gawin upang tapusin ang course. Bukod dito, nagiging inspirasyon din nilang tapusin ang buong course at huwag sukuan dahil sa mga benepisyaryo na pwedeng makinabang kapag sila ang nakakuha ng mga premyo. Sa June 16, isasagawa yung awarding ceremony ng Manibela para sa lahat ng kategory. Doon malalaman yung official time ng lahat ng team, pati na ng individual category at yung madadagdag sa kanilang oras dahil doon sa mga penalty na kanilang nakuha. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang security guard na naka-duty sa Terminal 2 ng Ninoy Aquino International Airport ang nagsauli ng napulot na pouch na mayroong laman na pera, credit cards at lisensya ng isang pasahero. Base sa Facebook post ni Mr. Ronald Mascareñas na siya may-ari ng naiwang pouch, labis ang kanyang pasasalamat sa katapatang ipinakita ng security guard na si Manuel Marcelo Jr. nang isurrender nito sa Lost and Found section ng NAIA ang napulot nitong pouch. Kwento ni Mascareñas, nito lamang June 2, bandang alas 10 ng gabi nang dumating siya sa NAIA mula sa Butuan para ihatid ang kanyang kapatid. Hindi niya napansin na naiwan niya sa ibabaw ng pushcart ang kanyang pouch at nang balikan niya ito, hindi niya na ito nakita. Mabuti na lamang anya at isinurrender ng security guard na si Marcelo ang napulot na pouch sa Lost and Found section. Labis namang hinangaan ng pamunuan ng NAIA ang ipinakitang katapatan ni Marcelo at hinikayat ang iba pa mga empleyado ng NAIA na tularan ang katapatan na ipinakita ng security guard. Galing naman no ni Marcelo, di ba? Dahil talagang meron pa rin talagang magagandang loob ang mga Pilipino. Sana lahat nga tayo ganun, ganun. Sabi ko nga,
Merong 5 katangian ng tao ang pagiging matapat. Yung una, hindi ka nagsisinungaling. Pangalawa, sauli mo yung mga bagay na hindi naman sa'yo. Balik mo. Pangatlo, wag kang manloko. Pang-apat, siguro wag kang mandilin lang. At ang panglima, ang pinaka-importante sa lahat aga, yung katapatan sa Diyos at sa kapwa-tao mo. Yun, congratulations sa pagkakaroon ng ganitong mga empleyado at napakasarap sa kalooban na makita yung mga kababayan natin na pinapractice talaga yung mabuting budhi sa kapwa. Kasi pag nakakita ka ng ganun na may nawalan, ang may imagine mo kasi kagad, syempre doon sa taong may mabuting kalooban, ano yung abalang maidudulot nung pagkawala nung ganung bagay doon sa may-ari. Kaya may mga ganitong empleyado ay nararapat talaga bigyan ng pagkilala or recognition. Kasi, kung halimbawa itinago niya yung pouch, gulo yun. Yes. Kasi pag syempre tatanungin siya, saan mo nilagay yung pouch? Ang sagot niya syempre, Your Honor, hindi ko na po matandaan. Yun ang pinakamahirap sa lahat. Yun. Kaya magkakagulo talaga. Alright, yan ang mga honor talaga itong mga ganito ng mga empleyado. Okay, at sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 11, versikulo 5 na nagsasabi, Sinusubok ng Panginoon ang matuwid, ngunit ang masama at ang umiibig ng pangdadahas ay kinapupuotan ng kanyang kaluluwa. Yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.